nakasingkit. 456 na engine, Pajero turbo to, intercooler. Yung video na to ay para dun sa mga nagsisimula pa lang na mag-overhaul ng makina. So kung gusto nyong matutong mag-overhaul ng 56, panoorin din yung video natin hanggang sa matapos, hanggang sa paandarin natin. Pati rin dun sa mga nagdi-DIY ng kanilang makina na mga 56, para sa inyo yung video na to. Dito guys, bago na yung liner, bali malaki na yung piston rin natin, 0.50. Tapos ito muna yung ikakabit natin. So, bali ito yung crankshaft standard, pinalis lang namin yan. So ito yung oil spray, yan yung main cap, tapos connecting rod arm. Bali ito rin yung piston. Yung piston big valve na siya, ayan, 0.50 na. So bali pinamachine shop yung dito sa taas. Ito muna yung unang ikakabit, yung oil sprayer nya. So yung bolt nya may dalawang flat washer, so nakalagay rin dyan sa overhauling gasket. O ganyan lang yung paglagay, taas tsaka baba. Yung paglagay pala ng oil sprayer, dapat nakaway siya, bawal baliktarin, kasi pag binaliktad ninyo hindi tatama yan dun sa butas ng piston. Next na ilagay is yung main bearing. So yung main bearing yung may butas dito sa may block, kasi daanan ng langis. Yung thrust washer natin, built-in na siya dun sa number 3 na bearing. Ayan, hindi siya nakahiwalay. Next natin na ilagay itong crankshaft. So bali tissue yung pinagpupunas ko dito sa may crankshaft, so nakasanayan ko na yan. Tapos dito rin sa bearing, pinagpunasan ko rin ng tissue bago ko ilagay yung crankshaft natin. Bago nyo ilagay yung crankshaft, dapat lagyan nyo muna ng langis yung main bearing natin, para pag inikot ninyo suabe, hindi magagasgas yung bagong bearing na ilalagay ninyo. Next na ilagay itong bearing dito sa may main cap. So pag napansin ninyo, wala siyang butas. Yung built-in na thrust washer, dapat dun sa number 3 ninyo ilagay, kasi naka-design yan. Yan yung papasukan ng thrust washer, number 3. Before nyo ulit ilagay yung main cap, dapat lagyan nyo ulit ng langis yung dun sa may crankshaft, tapos dyan rin sa may bearing, bago ninyo isalpak.
Dapat pag nilagyan yung main cap, dapat lock to lock siya. Tapos may arrow rin yan na front para hindi nyo mabaliktad. Yung pag-torque pala dito sa main, hindi siya yung minsanan na torque na punta ka kaagad ng 85 to 90. Bali yung ginagawa ko dito, dahan-dahan lang siya. 15, 20, ganun, 30. So hanggang sa aabot na ako ng 85. So pag aabot ko ng 85 to 90, dinudubli ko pa rin para sigurado. So yung bali yung torque nito is 85 to 90. Yun yung nilalagay ko. Pagtapos nung na torque, dapat swabe yung ikot. Kamay lang yung pwedeng mag-ikot, kasi kung mahigpit yan, kakatok ka agad. So ganyan lang siya kaswabe. Ito na tayo sa Conrad. So yung front ng connecting rod natin, yung may number. Tapos dapat lock to lock. Yan. So yung number, taka ito yun yung guide ninyo. Front, front, front. Tapos ito naman, bali andito yung front nya, may arrow, hindi kayo malilito. So yung front, ganyan siya. So andito rin yung front, ganun lang yung paglagay ninyo. So front yung may number, tapos itapat nyo lang ulit siya dun sa arrow. Meaning nito yung front dito. So bali ganyan lang siya. So dito nilalagyan ko to ng oil para mabilis pumasok yung pin. Ganyan siya. Tapos ipasok nyo lang yung pin. Yan. So yung bushing naman, lagyan nyo ng, huwag nyo kalimutan, lagyan nyo ng oil. Tapos pwede na siyang ipasok. Yan. Tapos oil naman ulit dito. Yun. Suwabe. Tapos itulak lang ninyo. Dito naman yung lock. So bali na assemble na natin. So dapat swabe siya na gumagalaw, hindi siya mahigpit. Check ninyo pag kinabit ninyo. Yan. Tapos yung bearing, kahit baliktaran to, kasi wala namang butas yung, walang butas yung ito papunta dun sa bushing. Sa mga ibang makina may butas dito, supply ng langis. So ito wala. So kahit saan ninyo ilagay yung bearing natin, sa kapman, kahit baliktaran.
Ang sukat ng piston ring, oil ring 5, second ring 7, tapos first ring 6. Bali yung paglagay ng piston ring, yung number dapat nasa taas. Ganap. Sige na lang. Dapat always top. Lahat ng number top siya. Ayan. Dapat always on top yung number. Ayan, ignamali. So yung first na ilalagay yung spring. So ito yung end gap, dito siya sa kabila papunta dun sa likuran. Ayan, tapos ilagay nyo yung lagan yan. So nakaklam na siya diretso. Tapos yung end gap ng piston ring, so bali dito siya. So yung end gap ng spring natin dito sa kabila. Tapos itong oil ring dito rin. So ganyan siya. Itaka lang. So andito yung end gap ng piston ring natin ng oil ring, tapos yung spring, ayun siya. Next, second. Tap pa rin. So 0.50 yung piston ring natin kasi 0.50 yung piston. Tapos yan, 0.50 for screw. Ganyan guys. So yung end gap ng isa dito sa likuran. Ayan siya. Okay. So papasok lang natin. Bali yung ginagawa ko dito sa piston ring, yung settings dito, yung so pag ito yung front, yung oil ring dyan, tapos doon, tapos dito. So ayan, yung second groove dito siya. Hindi ko siya rito tinatapat sa may pin. So bali ganyan, ito yung front, first oil ring yun, and then second ring dito, and then yung first groove, first ring dito siya. So ganyan. So before ipapasok, lagyan muna siya ng lube, langis. Oil ring, second ring, and then first ring. Ganyan yung itsura pagkatapat sila. Tapos dito sa kabila, yan. So ganyan, pwede na ninyong ilagay yung panglagay ng piston. So yung makikita ninyo yung end gap nito, ayan, end gap, huwag nyo siyang itatapat dito or dito, para kung higpitan ninyo hindi siya iikot. So dito nyo siya ilalagay.
kahit dito, basta hindi dun sa itapat sa end gap. Okay, i-assemble ko na. End gap, yan, dito ko siya itapat. Check muna natin, always top yung number, always top siya. Ayan, nasa top siya. Yun. Okay, so yan, pwede na siyang iasinta. Yun. Yan. Tapos pwede na siyang higpitan. So wag niyo muna siyang higpitan, ilak. Medyo para tignan niyo kung lapat, para hindi maputol yung piston ring pag final niyo na higpitan. Ayun. So ganyan yung tsura. So bali nilagay ko na yung tatlo, parehas lang. At least na dinemo ko yung isa para alam ninyo. Before ninyo ilagay, lagyan nyo to ng langis dito, tapos yung bearing. Yan. So may langis na siya, langis sa skirt, tapos langis doon sa may pin para may laman yung bushing natin sa loob. So pag naglagay, ito yung front. So bali doon banda yung front nya. Tapos ipasok ninyo na ganyan. Ayan. Tapos pukin nyo muna yung taas para mag-fit. Atras ko muna ng konti. Ayan. Tapos pwede na siyang pukpukin. Ayan. Tapos dito tayo sa may baba. So ganyan yung itsura. Yani. So pag hinila nyo to, dapat yung end ng bolt dapat hindi siya tatama rito. Kasi pag tumama siya rito, magagasgas yung bearing. So yun yung iwasan ninyo. Ayun. So pag kinabit rin ninyo, huwag niyong kalimutan yung langis, tapos yung lock to lock, dapat magkatapat yan. Kasi kung hindi magkatapat yan, hindi siya iikot, maglalak.
Tapos pwede nang i-torque. Bali na ikabit na yung piston. So pag nagkabit kayo, i-check nyo ulit. And front ulit yun, front. Okay, ayos. Baka mamaya nagkabaliktad yung position. So, bali okay na. Tapos dito rin, i-check nyo rin kung nasa front. So ayan, ito yung front rin dito. Tapos ikutin lang para ma-check kung check ulit siya kung front din yung number 1 tsaka number 4. So ayun, front. So ayos yung pagkakabit. Yung torque ng con natin ay nasa 45 to 50. So same lang mga kasingkit yung paghigpit. Dapat hindi one time torque, dapat dahan-dahan hanggang sa maabot niya yung tamang torque. Bali yung torque nito is 45 45 to 50. Yun yung nilalagay ko. Pag natapos yung i-torque, dapat gumagalaw yan. Pag hindi gumagalaw yan, mahigpit. Tapos nandito tayo sa main bearing, crankshaft, connecting rod, piston ring. Bali yung part ko natin dito rin sa cylinder head. Tapos kakabit natin yung mga balancer dito sa harap. So abangan ninyo yung part 2 dun sa mga baguhan na nag-overhaul pa lang. Kung gusto mong matuto, ayan, 56. Sa mga nagdi-DIY, subaybayan nyo lang yung 56 natin. So tapos na tayo dito. Bali pipinturahan ko pa kasi. Pagkatapos ng pintura, yan, itutuloy yung pagbuo. So part 2 na yun mga kasingkit.